Yan, yung nasa may ulunan ko na yan, ang tawag dyan ay UFO Tower. Hindi ako alien at hindi rin ako sasakay dyan. Hello everyone at mga ka-travelers. Ngayong araw ay samahan nyo kaming mag-ikot dito sa Bratislava, isang kahanga-hangang city dito sa Slovenia at natatanging capital city sa buong mundo na napapalimbutan ng dalawang bansa, ang Austria at ang Hungary. At dahil dyan, ito ay perpektong bayan para sa mga mahilig mag-explore, hindi lang dahil sa accessible ito mula sa dalawang bansa, kundi dahil na din sa kanyang mayamang history at makulay na kultura na accessible mula sa dalawang bansa. Sama lang at huwag mag-alala dahil ang Bratislava ay isa sa pinaka-safe na city dito sa Europa, kaya wala kayong dapat alalahaning gumala umaga man o sa gabi. Tara at samahan niyo akong tuklasin kung bakit dapat niyong bisitahin ang Bratislava. At dahil unang madadaanan sa aming hotel ang St. Martin's Cathedral, ay ito muna ang ating bibisitahin. Ito yung St. Martin's Cathedral. Mukha lang siyang maliit pero malaki siya. Isa yan sa main attractions na pinupuntahan dito sa Bratislava, Old Town. At ito, yung street na ito ay isa rin yung kilalang street dito. Ayan yung Panska Street. Isa ito sa magandang street na dinadaanan ng mga tourist dito. At nandito lang yan sa tabi ng St. Martin's Cathedral. Maraming interesting na bagay na hindi interesting sa iba, pero sa akin ay interesting itong mga ganito, yung malaman mo ang history ng isang city, especially during nung panahon ng kanilang struggles. Ang St. Martin's Cathedral ay itinayo noong 1204, kaya mahigit 800 years old na itong nakatayo. Isa ito sa mga pangunahing simbahan ng Slovakia at kilala rin bilang isang lugar kung saan kinokoronahan ang mga hari at reyna noong panahon ng Kingdom of Hungary. Isa sa pinaka nakakaakit na bahagi ng St. Martin's Cathedral ay ang sementeryo sa ilalim nito. Ang crypt sa ilalim ng simbahan ay tahanan ng mga libingan ng mga mahahalagang tao mula sa kasaysayan ng Bratislava. Makikita dito ang mga sinaunang libingan at museum na nagbibigay ng kakaibang pananaw at medyo nakakatayong balahibong karanasan sa kasaysayan ng bayan. Sa loob ng simbahan makikita mo ang napakagandang architecture at mga obra maestra ng sining. Talagang kahanga-hanga ang intricate na mga disenyo ng stained glass windows at mga altar. Kaya kung nasa Bratislava ka, huwag palagpasin ang pagkakataon na bisitahin ang St. Martin's Cathedral. Ito ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isang piraso ng kasaysayan na nagpapaalala sa mga bumibisita ng yaman ng kultura ng lungsod na ito. Galing kami sa loob ng St. Martin's Cathedral at medyo sinikmura ako kasi ayaw ko talaga nung amoy ng loob ng simbahan, yung amoy insenso. Alam mo, sobra ang lakas ng amoy ng insenso doon sa loob. Napakatanda na nitong simbahan na to, itong cathedral na to. Itong area na pinagtayuan niya ay isang sementeryo. So para patunayan nyo na isang sementeryo itong pinagtayuan niya, ay meron dong isang part sa loob na meron siyang isang hukay, no? Tapos may glass at doon sa ilalim makikita ninyo yung ilang skeletons na nakalibing dito sa ilalim nitong simbahan na ito, nitong cathedral na ito. Anyway, hindi yan nalalayo dito sa Old Town, dito lang yan sa paligid ng Old Town. So kung gusto niyo makita yan pag nagpunta kayo dito sa Bratislava, ay makikita niyo yung tower na yan kahit saan kayo magpunta. At mula sa St. Martin's Cathedral ay nagsimula na kaming umakyat papuntang castle. Sa pag-akyat ay makikita ang mga makikitid na kalye
at mga lumang bahay na puno ng iba't ibang karakter na talagang mararamdaman mo ang kasaysayan sa bawat hakbang. Habang patuloy kami sa pag-akyat ay unti-unti naming naramdaman ang pataas na daan. Medyo challenging din pero hindi matarek. Sulit na sulit. Ang paligid ay maraming mga puno at ang sariwang hangin ay nakaka-refresh ng pakiramdam, pero ang pinakamasarap na bahagi ng experience ay ang mga tanawin. Kitang-kita ang buong lungsod ng Bratislava at ang Danube River. Nakakawala ng pagod ang ganda ng mga view. Instagrammable. Doon kami nanggaling kanina, doon yung apartment namin. Tinawid namin yung tulay na yan, dinaanan namin yung UFO na yan. Ito na, yung gate ng castle. Ayan, dito na kami. Andito na kami sa entrance ng castle. At ang gagawin namin ay iikot-ikot lang kami dito muna sa perimeter ng castle. Titingnan namin kung mapapasok namin yung loob. So ang gagawin namin, dahil mas interested kami sa kapaligiran nitong castle na ito at sa mga view sa paligid. Kaya yun na lang ang aming i-explore muna. So tingnan nyo naman yung view rito. Nasa mababang part pa lang kami. Wala pa kami dun sa itaas. Tingnan nyo. At yung natatanaw ninyo ng mga building dun sa malayo, hindi ko alam kung makikita, ayun yung Budapest. Budapest yun. Ang alam ko, Budapest. Natatanaw dito ang Budapest tsaka ang Vienna pag malinaw ang panahon. Alam mo, pag pumunta ka sa isang lugar ay lagi kang masusurprise. Hindi mo alam kung ano ang pwede mong makita at kung gaano kaganda ang isang lugar. Medyo yung gaya ng sabi ko kanina na sapat na yung isang araw dito sa Budapest. Babaguhin ko. Ay, sa Budapest. Dito sa Bratislava. Babaguhin ko kasi dahil maganda itong kanilang city, hindi ko ito hindi ako nagsisinungaling, no. Ito ay isang pinakamagandang city, especially itong Old Town nila. Ito isa sa pinakamagandang Old Town dito sa Europe. At least dun sa lahat ng napuntahan namin, isa ito sa sasabihin kong pinakamaganda. Kakaiba din ang vibes dito, kakaiba din yung mga structures ng mga building at mas matatanda pa sa Old Town ng ibang European city. Medyo hinihingal ako. Rest muna. So, yung one full day ay babaguhin natin. Gawin natin 2 days, 2 full days, kasi mas may enjoy ninyo itong lugar nito kung ang pasyal ninyo dito ay medyo relax ng kaunti. Yun. Kasi kailangan yung namnamin ang ganda nitong Old Town. At kailangan yung tingnan bawat corner nitong Old Town. Old Town ako ng Old Town. Ang tawag nila Historical Center. Yun. Ang kastilyo ay nakatayo sa isang burol at mula dito ay makikita ang napakagandang tanawin ng buong syudad. Itinayo ito noong 9th century at dumaan na ito sa maraming beses na renovation. Makikita dito ang iba't ibang estilo ng architecture mula sa iba't ibang panahon. Sa loob ng kastilyo, meron ding mga museo kung saan makikita ninyo ang mga sinaunang artifacts at mga sining na nagpapakita ng kasaysayan ng Slovakia. Tunay na nakaka-relax at masarap magmuni-muni sa paligid. Perfect para sa mga gustong magpahinga habang nagpi-picture taking sa napakagandang arkitektura ng kastilyo at hardin sa paligid. So nandito kami sa gitna ng compound nitong castle at hindi namin alam kung saan yung papasok. Parang doon. Ayan, parang doon. Pero hindi na kami papasok dyan. Hindi na kami papasok kasi mga parang museum lang naman tong loob. At hindi na namin tinanong kung may bayad. Pero definitely meron kung gusto nyo pumasok. Hindi na kami papasok kasi we had enough of museums at castles.
So, i-continue na lang namin yung pag-iikot dito sa paligid at titignan na lang namin kung anong meron pa rito sa mga paligid nito. Ang ganda! Grabe, tinan nyo. Tinan nyo ah. Ayan o. Yan ay pear. Peras yan, peras. Walang bunga. May bunga dyan. Ito, may bunga. Ito. Ayan o. May bunga siya. Ang pear. Common yan dito sa Europe. Makakita kayo ng mga puno na ganyan. Pina-flat sila. No? Napakadali nilang i-shape kung tutuusin. Ganyan ang gusto kong gawin sa Pilipinas. Pero hindi peras. Bayabas. O kaya santol. Kasi yung bayabas at saka yung santol, malalago sila, marami silang sanga. So madali silang, pag ginanyan mo sila, yung flat na ganyan, maganda. Pwede mo silang gawing bakod. Ang galing eh. Kasi tinan mo, sinisimulan sila ng maliit pa para ma-shape sila, para ma-shape yung mga sanga-sanga. Ayan o, tinan mo. Ganda, di ba? Ganda. Galing. Gagawin ko yan sa Pilipinas. Ilan ang ilalagay ko sa bakod? Bayabas, santol, langka. Kaimito, aratilis. Kaya mga ganyan. Galing eh. Dito yan sa paligid lang ng castle. Anyway, na-conclude na namin yung aming pag-iikot dito sa paligid ng castle. Hindi na kami pumasok sa loob-loob mismo ng castle. Kasi isa lang siyang museum at hindi na kami masyadong interesado sa museum. Tiningnan na lang namin itong ganda ng paligid ng castle. At napakaganda. Medyo nag-relax kami ng konti kaya medyo natagalan kami rito. Kung ang habol ninyo ay makita lang at mag-pass by ay sobra-sobra yung isang araw, pero kung gusto ninyong i-mesmerize talaga at yung kagandahan nitong Bratislava ay kailangan nyo mag-stay at least 2 full days para relax at para mas malinamnam. Yun, mas malinamnam sa pakiramdam. Yun, kasi napakaganda, maganda. So papunta na kami ngayon dun sa tinatawag na historical center at doon naman kami mag-ikot-ikot. So ang gagawin namin ay maglalakad lang ng maglalakad. Syempre hanapin namin yung mga sites na maganda at yung papasukin namin ang mga corner at doon naman namin kayo ipapasyal. Mula sa castle pababa sa Old Town ay makikita ang mga napakagandang garden. Manicured ang mga halaman at bulaklak na parang isang fairy tale. Perfect itong lugar para maglakad-lakad at magpahinga. Meron ding mga benches kung saan pwede tayong umupo at mag-relax habang tinitignan ang mga tanawin. Habang pababa, mapapansin ang mga luntiang puno at makikitid na daan. Ang sarap maglakad dito dahil sobrang presko ng hangin. Maririnig din natin ang huni ng mga ibon na parang background music habang naglalakad pababa. Paglabas sa garden, mula sa kabilang side makikita din ang makasaysayang gusali at mga sinaunang bahay na parang bumalik tayo sa nakaraan habang papalapit sa Old Town. Sa pagbaba ay unang madadaanan ang Michael's Gate, ang natitirang bahagi ng medieval fortification ng lungsod. Ito rin ang entrance papunta sa Old Town. Dito makikita natin ang mga tindahan ng mga souvenirs, cafes at restaurants. Napakasarap maglakad-lakad dito dahil sa daming pwedeng makita at puntahan. Napakaganda. Grabe, amazing din talaga. Tingnan nyo naman. Inabot na kami ng ulan at nandito na kami sa kanilang historical center. Natagalan kami dun sa itaas ng castle kasi yan, ninamnam namin yung paligid. At ngayon ay nandito na kami sa kanilang historical center dito sa Old Town nga. At dito naman kami mag-ikot-ikot. Napakaganda nitong Old Town nila. Kagaya ng ibang Old Town sa ibang Old Town ng Europeans ay cobblestone. Cobblestone din ang kanilang mga streets dito. Pero kakaiba, tingnan mo naman. Oh, ang ganda, di ba? Ganyan. Ganda niyan.
walang doubt no na itong Old Town talaga nila dito sa Bratislava ay isa sa pinakamaganda. Ang ganda. Sinasabi ko sa inyo, maganda. Kakaunti lang tourist. Oo, tsaka kakaunti lang yung ano nila, tourist. Hindi masyado ang mga tourist, hindi crowded. Hindi ko alam kung bakit. Dapat sa panahon na ito, ngayong panahon na to dapat marami ng tourist kasi maganda na yung panahon. Hindi na masyadong malamig. Bili muna kami ng aming souvenir, yung fridge magnet. At kukontinue na namin yung aming pag-iikot. Napakaraming magagandang dapat makita dito sa kanilang Old Town. Maraming famous na structure, old buildings, old church, at kung ano-ano pa. Kasama na pati yung kanilang mga famous sculpture na kagaya niyan. Sana yan, yung building, yung tower na yan, sa famous na dapat makita dito. Yan yung Michael's Tower at dyan yung Michael's Gate na tinatawag. At isa lang yan na dapat nyong makita kung pupunta kayo dito sa Bratislava, Old Town, dito sa Slovakia. At yun, simulan natin ang gala. Karamihan ng kaganapan at cultural activity ay nangyayari sa Old Town. Dito ninyo mararamdaman ang tunay na masayang vibes ng Bratislava. Ang mga bahay at gusali dito ay may mga pastel na kulay at magagandang arkitektura na para bang ibinabalik ka sa makalumang panahon. Sa gitna ng Old Town makikita ang main square. Dito matatagpuan ang mga magagandang gusali tulad ng Town Hall na may napakakulay na mga bubong. Isa itong mahalagang landmark ng lungsod at napaka-photogenic. Marami ring mga street performers dito na nagbibigay ng buhay at saya sa lugar. Mapapansin din ang mga statues na nagkalat sa buong Old Town. Isa na dito si Q-Mill, ang famous na statue ng lalaking nakasilip mula sa manhole. Perfect itong lugar para magpa-picture at i-enjoy ang mga quirky art pieces ng Old Town. At syempre puno ng mga boutiques, galleries at mga tindahan ng mga local crafts at talagang masasabi mong buhay na buhay ang kultura at sining ng Bratislava. Isa sa pinakamagandang bahagi ng lungsod at natatanging city gate mula sa medieval times ay ang Michael's Gate. Perfect spot para sa mga mahilig sa history at architecture at isa sa pinakamagandang bahagi ng Old Town. Ito ang tanging natitirang gate mula sa mga medieval fortification ng lungsod. Sa mga mahilig sa musika at sining, siguraduhin bisitahin ang Slovak National Theatre. Dito ginaganap ang mga cultural performances na siguradong magugustuhan nyo. Pasyalan din ang mga museum tulad ng Bratislava City Museum para malaman ang kasaysayan ng lungsod. At ang Danubiana Maulinstein Art Museum na matatagpuan sa isang peninsula sa Danube River. Mag-relax at i-enjoy ang natural beauty ng Bratislava at maglakad-lakad sa promenade ng Danube River. Maganda ang view dito, lalo na sa gabi kung saan makikita nyo ang mga ilaw ng lungsod. Huwag din kalimutan ang Devin's Castle na matatagpuan sa labas ng lungsod. Dito masisiyahan kayo sa hiking trails at napakagandang tanawin ng Danube at Morava Rivers. Ito naman ang ating papasyalan sa susunod nating vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at sana'y nagustuhan ninyo at na-inspire ko kayo na mangarap o mag-travel. Sana huwag kalimutang mag-follow, mag-like o subscribe para sa marami pang travel video. I-conclude na namin ang aming visit dito sa kanilang historical center dito sa Old Town. Parang okay na, nakita na namin lahat. I mean, hindi lahat-lahat. Marami kaming corner na na-miss. Pero I think sapat na. So, inom na lang tayo. Maglalasing na lang kami. Hahanap kami ng mga pag-inuman. At kami ay mag-happy-happy na. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong pasalamatan doon sa ulit again sa mga nag-follow sa akin, sa magpa-follow pa lang, sa mga nag-share at sa mga nagko-comment at sa mga nagla-like. Maraming salamat sa inyo at sana ay continue yung inyong support. Patuloy kayong manood at patuloy ko kayong isasama sa aming mga travel. Meron pa kaming 2 araw pa dito sa
dito sa Bratislava. Bali 4 na araw ang stay namin dito. Medyo sobra ng kaunti, pero okay na okay lang kasi nagkaroon kami ng time mag-relax. Nakapagkape-kape kami ng matagal, nakapagtambay kami doon sa may castle. At ang lakad namin ay hindi mabilis. In-enjoy namin bawat corner nitong kanilang old town. At yun, gaya ng sabi ko, sapat dito ang one whole day kung ang gusto ninyo ay masilip lang itong kanilang itong Bratislava. Pero kung gusto ninyo nang namnamin lahat ng mga magaganda nilang pasyalan dito, ay kailangan nyo ng 2 full days, at least 2 full days. Kung one whole day naman, day trip lang, doon na kayo mag-stay sa Vienna para at the same time na puntahan niyo yung Austria, Vienna, and then Slovakia dito sa Bratislava. So namatay na ang aking cellphone, hindi na talaga ako pwedeng mag-vlog. Kailangan ko nang i-conclude talaga ito. So tatapusin ko na talaga ito rito. Pero one more thing bago ko makalimutan. Paano magpunta dito sa Bratislava or dito sa Slovakia? Madali lang yan. Kung manggagaling kayo sa Austria, magbabas kayo or by train, 1 hour. At pwede rin kayong manggaling sa Hungary o kaya sa ano ba? Sa Prague. Basta yun yung pinakamadaling access. Either Hungary or sa Prague or sa Vienna. Vienna talaga. Pero mas kung kayo hindi pa nanggagaling sa Austria o sa Vienna, mas i-recommend ko na doon na kayo manggaling. Okay, so yun. Marami pang magagandang bagay na dapat makita. So mag-iikot-ikot pa kami kasi maraming activity sa paligid. Kaya susulitin namin. Susubukan namin datingin yung kanilang bagong city, yung bagong yung tawag doon? Yung bagong city. Basta susubukan na lang namin abutin yung kanilang bagong city. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta susubukan namin abutin yung kanilang bagong city at lalakarin namin ng lalakarin itong kanilang mga yun na yun. Wala na ako masabi. So hanggang dito na lang. See you next time. Meron pa kaming 2 araw na titira at yun ay titingnan ko kung may maikikwento pa ako sa inyo. Hanggang dito na lang. See you next time. Peace.